Dumaan sina Zofan sa abandonadong train tunnel para mas mabilis silang makarating sa lugar na kanilang pupuntahan. Sinabi ni Zofan kay Muyinye na ang shortcut nga raw na yun ay ang pinakamalapit na daan para mabilis silang makarating sa amusement park. Mas mabuti rin daw na doon sila dumaan dahil katatapos pa rin lang daw ng pagsabog. Napatigil sa pagtakbo si Zofan noong may makita ito sa kanilang dinaraanan. Gumuho na pala ang itaas ng tunnel at humarang sa daan ang mga bumagsak na tumpok ng mga bato. Sa mga batong ito ay makikita rin ang napakaraming kristal. Napatanong si Muyinye kung ano raw kaya ito, nagtataka rin si Zofan kung ano raw kaya ang mga kristal na tumubo sa mga magkakatumpok na bato. Ginamit ni Zofan ang kanyang War God system para alamin kung ano ang mga nakikita nilang kristal. Pero wala siya agad nakuhang sagot at kailangan pa raw niyang maghintay dahil kasalukuyan pa rin lang itong sinusuri ng kanyang system. Naisip ni Zofan na ito pa nga lang daw ang unang beses na nag-display ng ganoon ang kanyang War God system. Tuwang-tuwa naman si Little Gray habang pinagmamasdan ang mga kulay lilang kristal. May biglang nagpakawala ng dalawang palaso papunta sa direksyon ni Zofan at Muyinye. Nagbigay ng babala ang mga taong nasa itaas na huminto raw ang dalawang ito. Tumingala ang dalawa sa itaas upang tingnan kung sino ang nagbigay sa kanila ng warning shot, nagtanong din si Zofan kung sino ba raw ang mga ito. Nagsalita si Ali at sinabihan ng ating bida na bakit daw ito nagtatanong, sila nga raw itong dapat na magtanong dahil nauna raw sila doon. Sinabi rin ni Ali na bilisan daw ng mga ito ang pagsagot. Nagulat naman si Feizo noong tingnan nito si Muyinye. Naisip niya na parang pamilyar daw ito sa kanya. Nagsalita na ang ating bida at sinabi sa grupo ni Feizo na nagpunta lang daw sila doon para tingnan ang narinig nilang pagsabog, matapos sumagot ay siya naman ang nagtanong kung ano raw ang nangyari doon. Habang nakatingin sa itaas ay naisip ni Zofan na ang grupo nga raw na ito ay binubuo ng mga expert na hindi bababa sa rank ng Nova Starfall Warlord. Mayroon rin daw ang mga itong matataas na grado ng kagamitan at mukhang marami na rin ang mga itong karanasan, lalo na nga raw ang squad leader ng mga ito. Namangha si Zofan kay Feizo dahil ang aura nga raw na nararamdaman niya sa babaeng ito ay aura ng isang intermediate Starfall Warlord. Sinabihan ni Ali si Zofan na hindi raw ito kwalipikado para malaman kung ano ang nangyari doon. Nasa kailaliman na parte ng araw sila ngayon ng Eastern Monster Den, ang mga batang araw na tulad ng mga ito ay hindi dapat napapadpad doon. Sinabihan rin ni Ali sina Zofan na umalis na raw ang mga ito at sinasayang lang daw ng mga ito ang kanilang buhay. Sinabi naman ni Zofan kina Ali na wala raw silang plano na makialam sa ginagawa ng mga ito, pero bibigyan niya nga raw ang mga ito ng babala. Sinabi ni Zofan na maraming grupong araw ng halimaw ang papunta sa lugar na yun at ang isang araw sa mga halimaw na ito ay isang B-rank Monster King. Nagulat ang maingay na si Ali at ang iba pa nilang kasamahan sa sinabi ni Zofan na may paparating daw doon na isang B-rank Monster King. Pero natawa lang si Ali sa narinig niyang impormasyon, nakakatawa nga raw ang joke na sinabi ni Zofan. Kung talaga nga raw may isang B-rank Monster King na paparating doon, paano raw ng mga ito nalaman? Hindi siya naniniwala dahil kung may nakaharap nga raw sina Zofan na ganoong halimaw ay paano raw ng mga ito nagawang makatakas? Dinagdag pa ni Ali na isang B-rank Monster King nga raw ang pinag-uusapan nila, isang atake nga lang daw ng halimaw na yun ay maaari na silang mamatay. Nagdududa rin ang squad leader ng grupo na si Feizo sa sinabi ng ating bida, pero mukhang namumukhaan na nito kung sino si Muyinye. Tinawag ni Ali ang kanilang squad leader at tinanong kung hindi ba raw ito natatawa sa narinig nilang biro. Hindi inintindi ni Feizo ang kadaldala ni Ali. Bagkus ay nagtanong ito sa nakikilala niyang si Muyinye kung totoo ba raw ang sinasabi ng mga ito na may paparating doon na isang B-rank Monster King. Nagulat naman ang lahat ng kamiyembro ni Feizo sa ginawa nitong pagtatanong, hindi nila akalain na paniniwalaan ng kanilang squad leader ang impormasyon na sinabi ng mga tao na hindi naman nila kakilala. Sumagot si Muyinye sa tanong ni Feizo at sinabing hindi lang daw isang ordinaryong B-rank Monster King ang paparating doon, dahil isang araw itong flight-type B-rank Monster King. Matapos marinig ang sagot ni Muyinye ay agad na tinawag ni Feizo ang lahat ng kanyang mga kamiyembro. Sinabihan niya ang lahat ng mga ito na ihanda ang kanilang mga sarili dahil maaari raw silang magbuwis ng buhay. Kailangan daw nilang kalabanin ang paparating na B-rank Monster King at protektahan ang mga naroong kristal. Hindi nga raw nila maaaring pabayaan na makuha ng mga halimaw ang ganoon kaimportanteng artifacts.
Kahit may pagdududa sa narinig nilang impormasyon ay agad na nagsihanda ang mga kagrupo ni Feizu. Sa tagal na nila itong nakakasama ay malaki na ang tiwala nila sa mga ginagawa nitong desisyon. Sinabihan ng malaking lalaki na may hawak na shield ang iba niyang mga kasamahan na sundin daw ng mga ito ang utos ng kanilang squad leader at maghanda na raw sila para makipaglaban. Matapos ang ilang minuto ay may nakita sila sa himpapawid na mabilis na lumalapit sa kanilang posisyon. Ang nakikita nilang ito ay ang lumilipad na B-rank Monster King na natakasan ni Mu Yinye at ng ating bida. Sa paglapit ng Blue Armored Winged Scorpion ay agad itong nagpakawala ng napakalakas na sigaw. Napatakip ng tenga sina Ali dahil sa nakakarinding araw ang ingay na ginagawa ng halimaw. Sinabi ng isang babae na mukhang ang aninong araw na nakikita nila sa langit ay isang flight-type monster. Mas lalo pa silang nabahala noong makita nila na dumarating mula sa iba't ibang direksyon ang napakaraming halimaw. Doon nila napagtanto na mukhang ang ingay nga raw pala na ginagawa ng dumating na flight-type Monster King ay kayang kumontrol sa ibang uri ng mga halimaw. Madalas na ang mga B-rank Monster King ay kaya lamang kontrolin ang mga halimaw na kauri nila. Pero may mga pagkakataon na nagagawa rin ng mga itong kontrolin ang mga halimaw ng ibang lahi. Kinabahan sina Ali habang pinagmamasdan ang iba't ibang klase ng mga halimaw na papunta sa kanilang direksyon. Agad na sinabihan ni Feizu ang kanyang mga kamiyembro na wag lang daw ang mga itong basta tumayo doon. Ibigay nga raw nilang lahat ang kanilang lakas para mapatay nila agad ang mga papalapit na halimaw. Isa-isang nagsibaba ang iba't ibang klase ng mga halimaw mula sa itaas. Sinabihan ni Feizu ang kanyang mga kasamahan na simula na ang pag-atake. Gawin nga raw nila ang lahat para hindi sila mapalibutan at nang hindi sila maubos doon. Sinabi ni Mu Yinye na kahit nga raw may pagkamatalas ang dila ng ibang miyembro ay may ibubuga rin ang lahat ng mga ito. Masasabi niya nga raw na isa ang mga itong top-notch team. Sumang-ayon din si Zhou Fan sa sinabi ni Mu Yinye, wala nga raw ni kahit isa sa mga ito ang mahina, lalong-lalo na nga raw ang squad leader ng mga ito. Bukod nga raw sa isa na itong Intermediate Starfall Warlord ay nakakamangha rin ang taglay nitong archery skills. Sinabi ni Feizu na hindi raw maaaring ganoon lang ang kanilang bilis sa pagpatay sa mga halimaw. Mas lalo pa nga raw ang mga itong madaragdagan dahil nararamdaman ng mga ito ang mga nasa paligid nilang crystallized mutated monster core. Kapag nga raw mas binilisan pa nila ang pagpatay ay hindi na nila aalalahanin ang pagdami ng halimaw. Pero ang pinakaproblema raw nila ay ang mapanganib na halimaw na lumilipad sa himpapawid. Pagkalapit ng Blue Armored Winged Scorpion ay agad itong naglabas ng mga sumasabog na skill, wala na itong pakialam kahit mamatay man ang mga kinokontrol niyang halimaw, ang mahalaga lang sa kanya ay makuha niya ang mga naroong kristal. Napahiyaw ang isang porter noong mahagip siya ng pagsabog ng skill na pinakawalan ng Blue Armored Winged Scorpion. Agad nitong sinabihan ang kanyang mga kagrupo na umiwas daw ang mga ito sa ibinubuga ng lumilipad na halimaw dahil bukod daw sa sumasabog ito ay napakatindi rin ng laso nito. Kahit nagbigay na ng babala ang natamaang porter ay wala na ring nagawa ang kanyang mga kasamahan. Napakarami nga raw ng ibinugang ito ng halimaw at hindi na raw sila makakaiwas. Bigla namang nawala sa kinatatayuan niya ang ating bida. Halos hindi na malaman ng buong grupo ang kanilang gagawin, hanggang sa may napansin sila sa kanilang itaas. Agad ng mga itong sinabihan si Zhou Fan na bumalik na raw ito at pagpapakamatay lang daw ang binabalak nitong gawin. Naisip ng ating bida na simula nga raw nang makatakas sila ay kanina pa niyang iniisip kung paano niya kahaharapin ang Blue Poison Missile na pinapakawalan ng Blue Armored Winged Scorpion. Pagkalapit ni Zhou Fan sa isang Blue Poison Missile ay agad nitong ginawa ang naisip niyang paraan. Sa pag-atake niyang yun ay umikot sa kanyang sandata ang isang Blue Poison Missile na ibinuga ng halimaw. Hanggang sa matagumpay niya nga itong nailihis sa ibang direksyon. Noong gumana ang una niyang pagsubok ay agad niya na rin itong ginawa sa iba pang Blue Poison Missile na pinakawalan ng halimaw, habang ginagawa ito ng ating bida ay sinabi niya na matagumpay nga raw ang naisip niyang plano. Takang-taka naman ang grupo na pinamumunuan ni Feizu kung ano ba ang nangyayaring ito. Lahat ng inatake ni Zhou Fan na Blue Poison Missile ay inilihis nito sa isang direksyon, sinigurado niya na hindi tatamaan ang mga tao na nasa loob ng abandonadong tunnel. Napatigil sa pag-abante ang mga halimaw noong tamaan ang mga ito ng mga Blue Poison Missile na inilihis ng ating bida. Agad ding namatay ang ilan sa mga halimaw na may mababang rank dahil hindi nila kinaya ang pag-atake na pinakawalan ng Blue Armored Winged Scorpion.
Hindi makapaniwala sina Ali na ang Blue Poison Missile na ibinuga ng B-Rank Monster King ay siya ring papatay sa mga kinokontrol nitong halimaw. Takang-taka sila kung paano nga raw nagawa ng ating bida na ilihis ang mga ginawang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion. Sa sandaling tumama nga raw ang mga Blue Poison Missile sa isang bagay ay agad na rin itong sumasabog, parang napaka-imposible nga raw ng nasasaksihan nilang ito. Sinagot naman ni Feizo ang tanong ng mga nagulat niyang kasamahan. Sinabi nito na kapag nga raw inatake nila gamit ang espada ang Blue Poison Missile nang may puwersa na kasinggaan ng isang balahibo ay maaari nga raw nila itong mailihis sa ibang direksyon. Ayon nga raw sa teorya ay posible talaga ito, pero kakailanganin daw na mayroong napakahusay na mastery of sword skill ang isang tao para magawa ito. Sinabi ni Feizo na hindi nga raw siya makapaniwala na makakakita siya sa lugar na iyon ng ganoon kabatang expert. Mukhang wala pa nga raw itong 20 taong gulang pero isa na agad itong warlord, at bukod pa nga raw sa rank nito ay natatangi rin ang taglay nitong kakayahan. Napatingin si Feizo sa direksyon ni Mu Yinye, napapaisip siya kung ano raw kaya ang relasyon nito sa batang expert na tumutulong sa kanila. Sinabihan ni Zhou Fan sina Feizo na bakit naroon pa rin ang mga ito gayong naitaboy na niya sa ibang direksyon ang ginawang pag-atake ng Blue Armored Winged Scorpion. Ang halimaw nga raw na kinakalaban nila ngayon ay isang Flight-type B-Rank Monster King, napakabilis nga raw nito at nagagawa rin itong maglabas ng mga Blue Poison Missiles. Sinabi ni Zhou Fan kina Feizo na magiging walking target lang ang mga ito kapag nanatili pa ang mga ito doon. Sinabi rin ni Zhou Fan na mahalaga nga raw ang mga artifacts na nandoon, pero kailangan na raw ng mga itong umalis. Wala rin daw saysay kahit makuha man nila ang mga naroong kristal kung mamamatay rin lang daw naman sila. Sang-ayon din ang iba sa mga sinabi ni Zhou Fan, pero hinihintay pa rin nila kung ano ang desisyon ng kanilang squad leader. Sinabi ni Feizo kay Zhou Fan na pasensya na raw pero hindi na raw sila maaaring umatras. Nagtanong din siya sa ating bida kung alam ba raw nito kung ano ang mga naroong kristal. Hindi agad sumagot si Zhou Fan kaya ipinaliwanag na ito ni Feizo. Ang mga kristal nga raw na naroon ay tinatawag na Crystallized Mutated Monster Core at tumutubo lang daw ito sa mga ganoong lugar. Napakabihira nga raw makahanap ng mga ganoong artifact dahil nabubuo lang ito kapag naipon sa isang lugar ang napakaraming bilang ng Monster Core. Ang mga Crystallized Mutated Monster Core ay mga item na malaki ang pakinabang sa mga Starfall Warriors. Kapag na-absorb ito sa tamang paraan ay matutulungan nito ang mga Starfall Warrior na makaakyat sa sunod ng mga itong rank. Lalong-lalo na sa mga Warlords dahil mas maayos na naa-absorb ng katawan ng mga ito ang mga ganoong kristal. Sinabi ni Zhou Fan na dahil nga raw napaka-epektibo pala ng mga Crystallized Mutated Monster Core sa mga Warlord, isa lang daw ang ibig sabihin nito. Sumagot naman si Feizo na tama nga raw ang naiisip ng ating bida, bukod nga raw sa ito ang pinakamagandang materyales na magagamit ng isang warlord, ay mayroon pa rin daw itong espesyal na katangian at iyon ay ang gumagana rin daw ito sa mga halimaw. Nagulat naman si Mu Yinye sa mga impormasyon na narinig nila. Nagtanong siya kung ibig sabihin ba raw noon, kapag napasa kamay ng Blue Armored Winged Scorpion ang mga Crystallized Mutated Monster Core ay magagawa na ulit nitong mag-evolve. Sumagot naman si Feizo ng oo at sinabi na kapag wala nga raw silang ginawa ay magkakaroon na ulit ng panibagong A-rank monster ang lungsod ng Sierra. Sinabi ni Zhou Fan na malaking problema nga raw kapag naging dalawa na ang mga A-rank Scorpion na kailangan nilang kalabanin. Binanggit ni Feizo na pinlano na nga lang daw niya na pasabugin ang buong lugar. Pero sino raw ang mag-aakala na hindi man lang magkakagasgas ang mga naroong Crystallized Mutated Monster Core? Ito nga raw ang dahilan kaya hindi sila maaaring umalis lang doon, sila nga raw ang dahilan ng gulong ito kaya kailangan nga raw nilang maging responsable kahit ano pa man ang mangyari. Matapos marinig ang buong paliwanag ni Feizo ay nagdesisyon na rin ang iba nitong mga kagrupo. Sinabi ng lahat ng miyembro na nakahanda raw silang sundan ang kanilang squad leader hanggang sa dulo. Naisip ni Zhou Fan na napakatibay nga raw ng samahan ng grupong ito. Napakagaling rin daw siguro ng pamumuno ng squad leader ng mga ito kaya ganoon na lang ang mga ito katapat sa isa't isa. Nagbigay na rin ng opinyon si Mu Yinye, sinabi niya kay Zhou Fan na hindi rin daw sila maaaring umalis lang doon. Sinabi ni Zhou Fan na tama nga raw si Mu Yinye, hindi nga raw sila maaaring umalis, lalong-lalo na nga raw siya. Mas malaki nga raw ang responsibilidad niya na pigilan ang pangyayaring ito kaysa sa iba.
Hindi niya raw maaaring hayaan na may mabuo doon na isang A-rank monster dahil siya raw ang anak ni Zuhui. Umatake na ulit ang Blue Armored Winged Scorpion, sinabi nito na papatayin niya nga raw ang sinumang pumigil sa kanya. Nagbuga ulit ng napakaraming Blue Poison Missile ang Blue Armored Winged Scorpion at sa pagkakataong ito ay ginamit na rin ito ang kanyang Stinger. Nangamba ang malaking lalaki na may hawak na shield dahil nagpakawala na naman daw ng mga Blue Poison Missiles ang halimaw. Sinabi naman ni Ali na kailangan rin daw nilang mag-ingat sa Stinger na ipinang-atake ng Flight-type Monster King. Kinausap ni Zofan si Fei Zhu at sinabi na mahirap nga raw talagang kalabanin ang Blue Armored Winged Scorpion pero mayroon daw siyang plano. Sila nga raw dalawa ang pinakamalakas doon, siya na nga raw ulit ang bahala sa mga papalapit na Blue Poison Missile, at si Fei Zhu na raw ang mag-isip ng gagawin nito. Agad namang sumagot si Fei Zhu na ipagpapatuloy niya nga raw ang pag-atake mula sa malayo, lilipat na lang daw siya ng pwesto kapag siya na ang pinuntirya ng halimaw. Pinaghanda na ni Zofan si Fei Zhu noong makita nito na papalapit na sa kanila ang ginawang pag-atake ng halimaw. Agad na tumalon si Zofan para salubungin ang napakaraming Blue Poison Missiles. Habang nasa itaas ay sinabi ng ating bida na talagang problema nga raw sa kanila ang mga Blue Poison Missiles na kanina pang ipinapang-atake ng Blue Armored Winged Scorpion. Habang naghihintay ng hudyat ay sinabi ni Fei Zhu na magandang araw ang pagkakataong ito para maobserbahan niya ang skill na ginamit ng ating bida. Nakatuon na ang tingin ni Fei Zhu sa paggalaw ng kamay ni Zofan, pero mas lalo pa siyang nagulat sa kanyang nakita. Habang nasa ere ay biglang nabalot ng kakaibang kapangyarihan ang mga paa ni Zofan. Nagawa niyang makagalaw ng mas mabilis sa ere kaya mas binilisan pa niya ang paglapit sa mga Blue Poison Missiles. Habang inililihis ulit ni Zofan ang mga Blue Poison Missiles ay sinabi nito na ibabalik niya raw ulit ang mga pag-ataking ito kung saan ito nagmula. Nagtaka ang malaking lalaki na gumagamit ng shield kung bakit pakiramdam niya raw ay parang mas malakas pa ngayon ang ating bida kaysa sa kanina. Napapaisip siya kung hindi pa ba raw talaga nito inilalabas ang buo nitong kapangyarihan. Tumalon na rin si Fei Zhu para maghanda, naisip niya na mukhang mas advanced pa nga raw ang galaw na ginawa ng ating bida kaysa sa sword skill nito. Tumingin si Zofan sa kanyang likuran at sinabi kay Fei Zhu na yun na raw ang pagkakataon nito para umatake. Agad na nilagyan ni Fei Zhu ang pana nito ng 3 palaso dahil gagamitin na niya ang kanyang bow skill na tinatawag na Waves Triple Shot. Pinakawalan na ni Fei Zhu ang 3 nitong palaso noong makita nito na tatama na rin sa Blue Armored Winged Scorpion ang mga Blue Poison Missiles na ibinalik ni Zofan. Sumabog ang 3 palaso noong i-activate na ni Fei Zhu ang pangwakas na step ng kanyang skill. Mas lalo pang tumindi ang pagsabog dahil kasabay rin itong tumama ang mga bumalik na Blue Poison Missiles. Tuwang-tuwa ang mga kagrupo ni Fei Zhu noong makita nila na nasabugan ng napakalakas ang lumilipad na B-rank Monster King. Ipinagmalaki rin ng mga ito na talagang maaasahan nga raw ang kanilang squad leader, bukod nga raw sa maganda na ito ay napakalakas din ito. Maging si Mu Yingye ay namangha rin sa huling skill na ginamit ni Fei Zhu. Nakaramdam rin siya ng inis dahil bakit nga raw hanggang ngayon ay isa pa rin siyang advanced Starfall Warrior. Kung naging isa nga raw siyang warlord ay dapat kasama na rin siya ni Zofan sa ginagawa nitong pakikipaglaban. Sa lakas ng pagsabog ay nagkadurog-durog ang mga parte ng katawan ng halimaw. Sinabi ni Fei Zhu na kung hindi man daw namatay ang halimaw ay makakasigurado pa rin sila na matindi ang tinamo nitong pinsala. Lingid sa kaalaman ni Fei Zhu na may isa pa palang malakas na halimaw ang kararating lang sa lugar na yon. Habang pababa ito mula sa kanyang pagtalon ay doon na siya inatake ng dumating na halimaw. Mabuti na lang at napansin agad ito ni Zofan, mabilis nitong ini-activate ang kanyang maneuvering technique at agad na iniligtas si Fei Zhu.